Si Kuse ay isang simpleng lalaki na nakakaintindi ng Russian, subalit di niya inakalang masangkot kay Alia na half-Russian sa kanyang ama. Isang dalaga na may angking ganda at talino na magaling maging sa sports at kasalukuyang student council treasurer sa taong ito. Kung saan papunta ang kakaiba nilang romansa, yan ang ating tutuklasin kaya halina kayo simulan na natin. Nagsimula ang kwento kung saan makikita si Alia na kasalukuyan binabagtas ang kahabaan ng Seiju Academy kung saan di mapigil ang paghanga ng mga matang nakatitig sa kanya. Saglit na hinto ang lakad ng dalaga matapos ang ambush ni Ando na nais masubukan ang karisma. Magandang araw Binibini, pwede ba kita maimbitahan lumabas? Tanong nito sa dalaga na mabilis sumagot ng hindi. Kung ganon, pwede ko bang makuha ang iyong numero? Sa pagkakataong ito, harapan ng sinabi ni Alia na hindi, sapagkat wala siya kahit konting interes dito. Nagresulta para mapinsala si Ando na tuluyan na KO sa pagpuna ng dalaga sa pakinang nito sa leeg, na bawal sa rules ng student council. Pagkapasok sa classroom binati ni Alia ng magandang umaga si Kuse na mahimbing na natutulog. Dahil sa gusto ng response sinipa ng dalaga ang upuan, nagresulta para marinig ang magandang umaga sa bibig ni Kuse. Yan kasi kakanod ng anime. Mabilis humingi ng tawad si Kuse na inabot pala ng 1 AM dahil sa kakaante sa episode 8 ng Hashir Training. Sinabi ni Alia na baliw na umano ito. Subalit sumagot si Kuse na kung kabaliwan ang pagtangkilik sa bagay na iniibig ay ayos lamang sa kanya. Nagsungit si Alia, ngunit nang mapahilik ang binata ay nasambit ang cute sa wikang Russian. At nang tanungin ni Kuse sa kahulugan, ay insulto ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali na paiglit si Kuse sa talakayan, na nakitabi ngayon sa dalaga matapos malimutan ang libro sa chemistry. Nakatikim ng ballpen sa tagiliran ng binata at dahil sa sigaw ay natawag ni teacher para sagutin ang tanong. Timutahar ang binata kaya napatingin kay Alia na itinuro ang number 2. Mabilis sumagot si Kuse at mabilis ring narinig ang salitang malika. Nang si Alia na ang sumagot ay tama ito, nahalatang nantrip kay Kuse. Naiinis ngayon ang binata kaya naman muli siyang tinawag ni Alia ng cute sa wikang Russian. Ang di nito alam, nakakaintindi pala si Kuse ng Russian na waring gusto nang gumanti matapos niyang tawagin na parang bata sa kanyang wika. Dito na naalala ni Kuse ang kababata niyang half-Russian na kanyang kalaro sa nakalipas. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakaintindi ng Russian. Ganun pa man, naloko ang kanyang isip at nasabing di niya umano inasahang makatagpo si Alia, na nilalambing siya sa wikang Russian. Napagdesisyonan ni Kuse na di sabihin ang tungkol sa sekreto, sapagkat ayaw niyang mahimatay ang dalaga sa hiya. Fast forward sa recess kinuha ni Kuse ang cellphone at nang makita ni Alia ay nagpaalala na pinapahintulutan lamang ang paggamit nito sa emergency. Sinabi ni Kuse na emergency ito at nang tanungin ng dalaga kung bakit, sumagot siya na dahil libre ang gacha summon sa kanyang laro. Nakuha niya na nga ang rare summon at dahil walang pake sa rules, kinumpiske ni Alia ang kanyang phone. Mula dito, nakita ng dalaga ang chicks na Diyosa na kanyang kamukha at matapos sabihin ni Kuse na napaka-cute umano nang nakuha ay agad ring ibinalik ni Alia ang cellphone. Habang patuloy ang pagkasimp ng loko sa Diyosa, bumulong naman ang dalaga sa wika at sinabing cheater umano si Kuse. Napinsala ang binata na nagtago sa likod at nagtanong kung ano daw ba yon. Pasungit namang sinabi ni Alia na mandaraya daw ito bagay na mariing itinanggi ng free player na binata. Sinabi nito na malaking insulto iyon sa tunay na whalers ng laro. Patuloy nagsungit ang selos na dalaga hanggang sa napunta ang eksena sa kantin. Napaiyak itong isa na gusto niya umano magka-GF pero walang pake sina Kuse dito. Maya-maya pa dumating ang mga babaeng members ng student council kung saan, pinuri ni Kiyo ang ganda ng Kujo sisters. Samantala di naman mapigil ni Maro ang pagkasimp sa ate ni Alia na si Masha kaya agad sinabi ni Kuse na wala siyang pag-asa dito. Sinang-ayunan ni Kiyo na base sa kanyang narinig ay may boyfriend na umano si Masha at puro busted ang inaabot ng manliligaw. Nagpahayag ng inggit si Maro kay Kuse dahil sa pagiging close nito kay Alia, ngunit sinabi ng binata na napakasungit nito kahit isang taon na silang seatmates. Dito naman sinabi ni Kalbo na kung papapiliin ay mas may pag-asa siya kay Yuki, dahil mas approachable ito. Bagay na imposible sabi ni Kiyo dahil mas marami itong binasted kumpara kay Masha. Sa ilang sandali nakita si Kuse ni Yuki, na nagtanong kung pwede makitable.
Sinang-ayunan nito ng tatlo kaya napaupo na rin si Alia na agad nagselos. Kapansin-pansin ang closeness ni Kuse at Yuki, kaya napatanong si Alia kung magkaibigan ang mga ito. Sinabi ni Yuki na magkakilala sila ng lubos sapagkat lagi silang magkasama pumunta sa eskwela simula elementary. Namangha ang dalaga sa narinig habang nagtanong naman si Kuse kay Yuki kung magkaibigan ang dalawa. Sinabi nito na hindi pa, kung saan na kayo kung sinabi ni Alia na ayos lang naman sa kanya. Naramdaman ni Mamoru ang pagka-extra nila kaya mabilis silang umalis sa upuan. Agad nag-one step si Yuki kay Kuse na ikinaselos ni Alia. Tinatanong nito ang tungkol sa offer kay Kuse na samahan siya sa student council. Tumanggi si Kuse, ngunit nag-insist si Yuki na babagay ito sa student council, lalo pat may experience na ito. Ipinaliwanag ni Yuki kay Alia na nung nasa elementary pa lang sila ay naging vice niya si Kuse. Sinabi naman ng binata na no choice lamang siya dahil kailangan ni Yuki ng running mate. Dito na sinabi ni Yuki na kahit di halata ay maaasahan naman si Kuse. Mas nagpaselos ito kay Alia na sinabing alam niya na yun sabay inom ng cola. Matapos ang kainan nagpaalam na si Yuki, at dito ay nasabi ni Alia na di niya umano inasahan na magkaroon ng kaibigang babae ang adik sa anime. Gulat ang binata kaya sinigurado niya kay Alia kung hindi kaibigan ang tingin nito sa kanya. Dahil nalimot siya Your Honor, nakangiti siyang umalis. Kinagabihan, napanaginipan ni Kuse ang kababatang Russian kung saan masaya silang nag-uusap. At matapos nga itong magpabaon ng halik sa pisngi ay tuluyan nagising ang binata. Sa kasamaang palad, hindi na niya maalala ang pangalan nito. Maagang tinungo ni Kuse ang classroom at agad tinapos ang mga gawain. Kaya pagkarating ni Alia doon ay makinang na ang paligid. Ito ay ipinagtaka ng dalaga sapagkat, ngayon pa lang niya nakita si Kuse na maaga pumasok sa eskwela. Matapos umupo nilapitan siya ng binata na agad napansin ang dumi sa kanyang medyas, kung saan sinabi niya sa binata na nag-splash ang putik dahil kay Trakkun kaya iyon nadumihan. Ganun pa man, sinabi niya na ayos lang yun dahil may extra pa naman siya. Mula rito, tinanong ng dalaga si Kuse kung talagang wala itong interes sumali sa student council, na sinagot naman ito ng oo. May sasabihin pa sana si Alia ngunit nahiya siya kaya tinanggal na lang ang maputik na medyas. Ito ay nagdulot ng pinsala kay Kuse na nang mapansin ni Alia ay nag-switch agad sa tease mode. Pinakuha niya ang extra medyas kay Kuse habang pinapainggit ang legs. Pagkakuha nito sinabi niyang isuot ito sa hita kaya nawindang si Kuse. Habang ngiting commander, sinabi nito na gantimpala iyon at wala namang problema sa kanya at kung ayaw umano nito, edi wag. Pilit nilabanan ng binata ang kalikot pero napa-thumbs up na lang siya. Mula dito, napapaisip na si Kuse kung bakit nilalambing siya ni Alia sa wikang Russian, at kung ang pangtitrip ba nito sa kanya ay dulot ng pagka-stress. Nagtanong si Alia sa iniisip nito kung saan sinabi niya na kung ano ang meaning ng Russian word kanina. Sinabi ng dalaga na duwag umano, kaya siya na ang maglalagay ng medyas. Dahil dito nag-init ang binata kaya agad hinawakan ang paa ni Alia na napapailing na yun, dahil di pa ready sa resulta ng panty trip niya kay Kuse. Habang nakikiliti, nilagay na nga ni Kuse ang medyas with pride and honor. Nang di sinasadyang humaplos ang kamay nito sa lupain na sinisikaten ng araw. Pinakain siya ni Alia ng sipa na agad ring umalis dahil sa hiya. Nagresulta ito para magkahiyaan sa klase, kaya napatext sa kapatid na babae si Kuse. Humihingi siya ng lunas sa pagkahilig sa hita na walang kwenta naman ang kinalabasan. Sa lunchtime, kinompronte na ni Kuse si Alia na tinawag naman siyang manyak sa wikang Russian. Humingi siya ng paumanhin dito na pinagbigyan naman siya. Sa katunayan ay nag-aalala pa ang dalaga sa sip ang tinamo nito, ngunit sinabi ng binata na ayos lang siya. At sa totoo lang ay dapat pa siyang magpasalamat dahil nakita ang tinatagong lupain ng dalaga. Dahil sa pagkadulas na ito lubos ngayon ang hiya ni Alia, ngunit sadyang onesto si Kuse na ipinagpasalamat na nakita ang di umano spectacular view. Nakatikim siya ng suntok kay Alia na ikinurse pa sa wikang Russian at agad tumakbo sa hiya. Dahil guilty hinabol ni Kuse ang dalaga kung saan umabot ng 10 minuto ang the chase. Habang hingal pareho ay akmang magpupropose pa si Kuse ngunit cola lang pala ang dinukot. Peace offering niya ito kay Alia na nagpa-hard to get muna bago ito tanggapin. Subalit nagawa naman mangharat ni Alia, nang sinabi sa wika kung gusto bang uminom ni Kuse.
Naloko ang Gago dahil naisip na indirect kiss yun pero naduwag pa din sa huli. Samantala, confident naman itong si Alia na walang alam si Kuse kaya ngiting Gago na ngayon ang loko. Makalipas ang ilang araw pumunta si Kuse sa silid ng student council mula sa tawag ni Yuki na nais magpatulong sa gawain. Hindi nito nagustuhan ang intro ni Kuse kaya pinatake 2 sa paraang nais at pinagbigyan naman ng binata. Bigla naman lumitaw si Alia na humingi ng paumanhin sa pag-istorbo sa lambingan ng dalawa. Dito na napagtanto ni Kuse na sinetop lamang siya ni Yuki para magselos ang dalaga. Matapos ito, agad nilang nilinis ang silid kung saan pinakuha ni Yuki kay Kuse ang kahon ng board games. Pagkabigay nito ng binata ay nagkaroon sila ni Yuki ng casual na usapan na lubos kinaselos ni Alia. Dahil dito nagumpisa na naman umusal ang dalaga sa wika na sinabing bigyan rin umano siya ng atensyon, na waring nagchant sa wika habang pinapalapit si Kuse. Team commander na naman nga ang dalaga, sa akala na di siya naintindihan ni Kuse na ngayon ay hindi kinakaya ang mga salitain niyang puro ng lambing. Nagpatuloy ang mga timang hanggang natapos na nga ang gawain, nang saktong dumating naman ang council president na si Kenzaki. Pinagmalaki dito ni Yuki ang pagtulong ni Kuse kung saan lumalabas na ilang beses nang nakwento dito ng dalaga ang patungkol sa binata. Kaya naman kahit wala pang ginagawa ay agad pinuri ng president si Kuse sa umano talento nito. Kinilala naman ni Kuse ang posisyon nito pero walang balak masangkot pa, kaya agad nagpaalam. Ganun pa man, sinabi ni Kenzaki na kailangan niyang magpasalamat sa pagtulong kaya ililibre niya umano si Kuse sa McDo. Tumanggi ang binata ngunit nagmungkahi si Yuki na tanggapin ang alok pagkat wala namang hapunan sa kanilang bahay. Nakakatunaw ang titig ni Alia kay Yuki na kapareho ni Kenzaki ay nagtaka. Nagtanong si Kenzaki kung paano nito nalaman na sumagot namang dahil magkasama umano sila dati. Habang walang naintindihan, inalok na rin ni President ang dalawa na sumama sa McDo na malugod tinanggap ng dalawa. Dahil dito, no choice si Kuse kaya sumama na lamang. Pagkarating nila agad ipinagmalaki ni Yuki ang kagalingan ni Kuse sa paperwork, trabahong pisikal, maging sa pag-MC at negosasyon. Dahil dito, tinanong ni Kenzaki ang binata kung may interes ito maging parte ng student council na sumagot naman ng wala, at sobra na umano ang responsibilidad ng maging bahagi siya nito sa elementary. Sinabi naman ni Kenzaki na kahit ganun, ay may benepisyo naman ito lalo na sa rekomendasyon. Pero tumanggi pa rin si Kuse dahil basic na umano maging Latin honor kaya wala ng thrill sa kanya. Ngayon ay sumama na si Yuki sa pagkumbinsi, na inalok si Kuse na muli siyang samahan kagaya sa elementary. Ngunit fringe daw ito sabi ng binata at di na daw kailangan dahil kaya ng mag-isa ni Yuki na sure win na umano sa eleksyon. Pero gusto ko kasama kita, sinabi ng Ayoko, ang palitan ng dalawa. Sinabi naman ni Kenzaki kay Kuse na malayo sa sure win si Yuki sapagkat tatakbo rin si Alia sa sunod na eleksyon. Bagay na inamin naman ng dalaga na nagpa-intriga kay Yuki. Kaya bago pa magsulian ng kandila, mabilis nang dumating si waiter. Matapos ito nagsiuwian na sila kung saan inalok ni Kuse ang pakipot na dalaga upang ihatid ito. Pagkarating ni Kuse sa bahay inabutan nito ang isang personalidad na ipinagtaka niya kung bakit naroon. Nagbabasa ito ng romantic novel kung saan nakarelate si Kuse, sa pagbalat kayo ng kapatid bilang kaibigan niya sa eskwela. At yun ay dahil ang personalidad na ito ay walang iba kundi si Yuki na kapatid pala ng binata. Spoiler alert, nag-divorce ang magulang ng dalawa kung saan napunta si Yuki sa ina at si Kuse naman sa ama. Ito ang rason kung bakit nagawang magbalat kayo ni Yuki sa eskwela bilang kababata ni Kuse na may brother complex pala. Kinaumagahan, nang peste agad si Yuki kay Kuse na ayaw naman siyang pansinin. Dahil dito sinabi ni Yuki, na sa sunod ay sekreto na siyang pupunta sa kwarto ng binata. Umalis ka nga dyan, bakit, na ano yung ano mo, ang maagang palitan ng mga loko. Sunod ng peste si Yuki sa shopping mall na gusto manood ng K-drama sa sine. Sa ilang sandali, gulat naman ang binata sa presyo ng damit ng kababaihan at sa pagpapatuloy ng shopping ay napatanong na si Kuse sa kapatid. Kung napansin rin daw ba nito ang kulay pilak sa gilid, na sinagot naman ito ng oo. Napatanong si Kuse kung kailan pa at sinabi naman ni Yuki na kanina pang araw dahil meron siyang Alia observation hockey. Napapaisip si Kuse kung paano maayos ang problema, ngunit on the way na agad si Yuki na kinompronte si Alia. Nahiya naman ang dalaga na pilit nagkunwaring kakarating pa lang, ngunit bistado siya ng dalawa.
Mula rito, tinanong ni Yuki si Alia kung kumain na ito na sumagot naman ng hindi pa. Nang marinig ito, inalok ni Yuki si Alia na sumama sa kanila. Ganun pa man, namagitan agad si Kuse na sinabing kung kasama raw ang dalaga ay sa iba na lang dahil problema iyon. Napatanong si Alia kung anong problema at dito sinabi ni Yuki na pupunta sila sa kainan ng mga spicy dish. Kaya kung gusto ng dalaga ang ganun ay sumama na ito. Masyadong inosente si Alia kaya nilinaw ni Kuse na napakaanghang ng mga pagkain doon, subalit may pride ang dalaga kaya sumama ito. Pagkarating nila doon, biglang-bigla si Alia na sinamantala naman ni Yuki upang iparating na basic lang ito sa kanya. Nagtanong naman si Kuse kung gusto na umatras ng dalaga, ngunit ma-pride ito kaya heto na pumunta na nga ang tatlo sa loob. Hindi alam ni Alia ang mga uri ng dish kaya agad nagpasikat si Yuki sa pagpapaliwanag. Mula sa dish na may kaunting anghang hanggang sa pinakamaanghang. Hindi makapagdesisyon si Alia dahil gusto rin mapansin ni Kuse na nagresulta naman para mag-alala ang binata. Nagmungkahi ito sa dalaga na i-order ang dish na may kaunting anghang, sapagkat mas mainam umano ito para sa unang pagsubok. Sumang-ayon ang dalaga kaya nag-order ang tatlo ng same dish na may kaunting anghang. Habang nag-aantay, napansin ni Alia ang boyish outfit ni Yuki kung saan sinabi nito na gusto lang niya umano mag-enjoy sa privado niyang oras. Ngayon ay napaisip si Alia kung date ba ang ibig sabihin nito. At matapos makita ni Yuki ang reaksyon ng dalaga, lalo niya pa itong pinaselos at sinabing kagabi umano ay kasama niya si Kuse na matulog, at humingi rin siya ng permiso, na hiramin ang damit nito na suot niya ngayon. Nagdulot ng pinsala kay Kuse na pilit nagpaliwanag kay Alia, ngunit wala itong balak tanggapin ang kanyang paliwanag. Maya-maya pa dumating sa wakas ang order na nagpakaba naman ng husto kay Alia. Ganun pa man, alam niyang hindi siya pwede matalo kay Yuki, kaya lakas loob tinikman ang sinigang sa impyerno. Ang resulta, hulog ang stick ng dalaga. Nag-alala si Kuse ngunit sadyang may pride ang dalaga kaya nagpatuloy silang kumain. Kita sa magkapatid na basic lang ang anghang, ngunit sa isang dako ay maririnig ang paghingi ng tulong sa wikang Russian na napatawag pa sa ina. Sumaklolo si Kuse, ngunit dahil sa pride nagpalusot si Alia na masarap daw ito. Nang biglang ngumiti si kapatid na nagmungkahi, na kung talagang masarap umano ay lagyan pa ito ng pangpaanghang. Napansin ni Kuse ang plano kaya sinabing pag-isipan ito ng dalaga. Ngunit dahil sa pride tuluyang nahulog si Alia sa patibong na nagresulta para mapasigaw siya ng husto, na sa sobrang anghang ay napatakbo ito sa park. Sinundan ito ni Kuse na agad ibinili ng ice cream ang dalaga, na waring naging pusa matapos itong tikman. Sa ilang sandali, napatanong si Kuse kay Alia kung bakit gusto nito maging student council president. Seryoso itong sumagot na dahil gusto niya at hindi na kailangan ng rason para umunlad. Dahil sa seryosong sagot tinanong ni Kuse ang dalaga kung may running mate na ito na sumagot ng wala pa at sinabing kaya niya naman mag-isa. Sinabi naman ni Kuse na ayon sa rules ay kailangan meron itong kaparehas sa pagtakbo kung saan. Sinabi ng dalaga na hahanap na lang siya ng kung sino, sabay bulong sa Russia na kung pwedeng si Kuse na lang umano. Nagbigay daan naman ito para mapunta ang isip ni Kuse sa panahong nakita niya ang pag-iyak ni Yuki, na siguradong may kinalaman sa eleksyong naganap sa elementary. Matapos ang seryosong usapan inalok ngayon ni Alia si Kuse na nais magpasama sa pagbili ng mga kasuotan. Ipinagtaka ng binata na nagpaliwanag sa dalaga, na maaari silang mapagkamalan na magkasintahan. Ganun pa man, alam ng binata na siya lang ang kaibigan nito kaya napagdesisyonan sumama, ngunit sa paraan namang kahina-hinala. Kaya pagkarating doon, naisip ni Alia na baka raw naging mabait ito para sa palubag-loob, dahil wala siyang pag-asa manalo sa kapatid. Nag-init ang dalaga kaya ngayon ay plano nitong mapadugo ang ilong ng binata, sa pamamagitan ng di umano fashion show. Matapos maisuot ang una ay handa na sana si Alia, nang lumitaw naman ang imahen kung saan hindi siya pinansin ng binata. Ganun pa man, binuksan na ng dalaga ang kurtina at mula sa paghanga ng madla ay narinig kay Kuse ang salitang ang ganda mo, very elegant. Nagdulot ng matinding pinsala sa dalawa, na sa pagluhod ni Kuse sa sahig ay tuluyan silang napagkamalan ng madla na magkasintahan. Habang lubos ang kilig na isip naman ni Alia na parang sanay na ang binata kung paano purihin ang isang babae, kaya lumitaw na naman si Yuki na kanyang karibal. Mula rito, ginaya niya ang outfit ng rival kung saan nagpatuloy ang papuri at fashion show ng unregistered special couple.
At sa wakas ang hinihintay ng lahat, ang outfit na mas mainit pa sa Hottie Has Here. Nilunsad ng dalaga ang first form pero Clive nang sa di inasahan ay naroon na pala si Yuki, na tapos na mag-shopping. Napaka mapangahas, oo nga ito ang mga salitang waring dismantle na tumama kay Alia na gusto ng maglaho. Nagmayabang tuloy si Brother Complex. Habang pauwi, lutang pa din ang isip ni Alia hanggang sa nagpaalam sila sa isa't isa. Kung saan matapos maiwan ang dalaga ay naisip nito ang ginawa na sinabing, baka umano immoral na siya sa tingin ng dalawa. Nawala naman ito matapos mapagtantong sabay bumaba sina Kuse, na sa tingin niya ay magkasintahan ang mga ito. Pagkarating ng dalaga sa apartment ay mababakas ang pagkapagod sa kanyang mukha, kaya naman agad siyang binigyan ng mainit na yakap ng sweet ate na si Masha. Ganun pa man, nanatiling nakasimangot ang dalaga hanggang sa kwarto kaya tinanong siya ng ate sa dahilan. Tumanggi sumagot si Alia sa unang ngunit sa huli, sinabi nitong nakita niya lang umano si Kuse kasama si Yuki, na wala siyang ideyang kapatid pala nito. Pilit mang itago ng dalaga ang selos ngunit bisto na siya ng ate na sinabing, mukhang dumating na ang lalaking magpapatibok sa puso ng dalaga. Sabay tanong, gusto mo si Kuse hindi ba? Ayaw itong aminin ni Alia na masaya nang sabihin na magkaibigan umano sila. Napasmug look na lang si Masha na nagtanong kung bakit sila magkaibigan, gayong ayaw ng dalaga sa mga tamad at petex lang ang alam. Ito ang katanungang nagdala kay Alia sa nakalipas na 6 na taon. Makikita ang guro na nagbigay ng gawain patungkol sa ulat sa mga negosyong lokal, at kung sino raw ang may pinakamaganda ay magkakaroon ng premyo. May matamis na ngiting tinanggap ito ng cute Alia na matapos maatasan ng leader sa local business na gagawan ng ulat, sinabi nitong ibibigay niya ang lahat para magwagi. Kinabukasan, agad ngang tinapos ng paslit ang kanyang task ngunit sa di inaasahan, hindi ginawa ng mga kagrupo ang sarili nilang task at sinabing 1 linggo pa naman iyon at basic lang umano. Kaya naman matapos makita ng mga ito ang essay ng paslit, ay lubos ang pagkagulat dahil sobra-sobra umano ang effort ni Alia. Hindi ito nagustuhan ng paslit na nagtanong kung bakit papetex-petex lang ang mga kagrupo. Dahil dito tuluyang naghalo ang balat sa tinalupan na nagresulta para mag-isang gawin ni Alia ang pag-uulat. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang manalo na ngayon ay pinipigil ang pagpatak ng luha sa mga mata. Malungkot nilakad ng paslit ang landas pauwi habang sinisi ang sarili na umasa siya sa iba. Napakiramdam pa nito ay walang sinuman ang sing dedikado kagaya niya. Kaya tinatak sa isip na simula sa araw na yon ay sarili lamang ang kanyang aasahan at tuluyan ang naiyak. Lumipas ang ilang taon at nagbabalik si Alia sa Japan na kung saan ay pinuri siya ng madla dahil sa pagiging top nito sa entrance exam, gayong transfer lamang siya. Napatanong ang isa kung nanirahan ang dalaga sa bansa dahil sa galing nito magnihunggo, na sumagot namang oo at 5 taon na nga raw yon. Matapos ito, dito na dinatnan ni Alia si Kuse sa classroom na nakahilata na naman. Ginising ito ng dalaga, nahudyat naman para magpakilala sila sa isa't isa. Mula rito ay tila napukaw ang interes ni Alia sa binata, na sa paglimot nito sa textbook, mababang performance sa PE class, at sa pagtulog sa talakayan ay di niya namalayang, nakabisa niya na pala kung gaano ito katamad. Lumipas pa ang ilang buwan at naharap ang klase sa isang malaking gawain para sa school festival. Kung saan habang abala itong si Mauro sa pagpaplano ay petex lang ang karamihan, na nagpaalala kay Alia sa kanyang mapait na nakaraan. Muling naiwan mag-isa ang dalaga sa silid, at matapos masugatan ang kamay sa pagtahi ng ghost costume, naisip ng dalaga na hindi siya pwedeng sumuko kahit pa magresulta ito sa kanyang pag-iisa. Dito na nag-entrance de grande si Kuse, na nagmungkahing umuwi na si Alia at sinabing kinabukasan ay pagtutulungan na lamang nilang tapusin ang gawain. Tumanggi ang nakasimangot na dalaga, sinabi nitong mamaya na at tatapusin muna ang tinatahi. Dahil dito, umaksyon na si Kuse at sinabing tutulungan sila ng handicraft club para sa mga costume, sabay pinakita ang papel na naglalaman ng permiso para magamit ang eskwelahan buong gabi, na sabi ng binata ay dagdag interes para sa mga nakahilata. Ayon pa sa kanya kailangan lang i-set up ang mga kalalakihan sa mga dalaga sa handicraft club, bilang oportunidad magpasikat para mas produktibo ang paggawa. Ito ay mga bagay at pagpaplano na nagawa ni Kuse dahil sa koneksyon at tinatagong kasipagan, na ngayon ay sinabi kay Alia na umuwi na ito, pagkat di niya naman kailangan gumawa ng mag-isa. Ganun pa man, na-trigger nito ang PTSD ng dalaga na ipinahayag ang dedikasyon sa paggawa,
na ayaw magbigay ng produksyong basta lamang. Sinabi ni Alia na alam niya umanong hindi naman sila ganon kadedikado kaya nga raw pinipilit niyang gawin mag-isa ang trabaho, sabay tanong kung mali ba yon. Walang pag-alinlangang sumagot si Kuse na sinabing sa maling destinasyon nakatuon ang mga efforts ng dalaga. Ayon sa kanya ang school festival ay hindi lang para sa isa kundi sa pagkakaisa ng lahat para gawin ang isang bagay ng magkakasama. Kaya kung gusto ng dalaga ng magandang resulta ay dapat umano nitong i-motivate ang mga kasama. Nagsilbing wake-up call ito kay Alia para makita ang liwanag sa landas. Habang naisip naman ni Kuse na baka nasaktan si Alia sa sinabi, kaya humingi siya ng paumanhin at ipinagpasalamat ang dedikasyon ng dalaga. Sa wakas ay nagdesisyon si Alia na umuwi, na kung saan ay nagpabaon pa si Kuse ng good night. Kaya habang naglalakad ay napapaisip ang dalaga kung sino raw ba ang lalaking yun. Sa mabilisang pag-usad pinakita ang group work na pinangunahan ni Maru kung saan tagapayo naman nito si Kuse. Naging maganda nga ang kinalabasan ng kanilang ginagawa, kaya naipinta na sa wakas ni Alia ang ngiti sa kanyang mukha. Maging sa araw ng school festival ay umayon ang lahat sa mga plano na nagbunga pa ng gantimpala, matapos magwagi bilang best attraction. At sa gabing iyon, habang masiyang nagsasayaw ang buong klase, nagkita sa isang dako sina Alia at Kuse. Humingi ng permiso ang dalagang tumabi, at pinagbigyan naman ng binata na napatanong kung bakit daw hindi nakisayaw si Alia, gayong sigurado siyang pumipila ang madla para sa kanyang kamay, o kung dahil ba yon sa di siya marunong sumayaw. Di ito nagustuhan ni Alia at sinabing nag-aral siya ng ballet sa kabataan kaya basic lang umano yon. Ganun pa man nga raw, sinabi niyang di siya marunong bilang palusot sa mga pumipila dahil ayaw niyang maistorbo. Sumangayon si Kuse at sakit nga raw yon sa ulo, ngunit sinabi ni Alia na sanay na naman daw siya. Ice princess ka nga, ang nasambit ng binata. Sumimangot ang dalaga dahil dito napatanong si Kuse, kung dahil daw ba yon sa iniisip ng iba na siya ay mapag-isa. Nagdulot ito ng inis kay Alia na ayaw nang marinig ang salitang mapag-isa, kaya agad humingi ng paumanhin ang binata. Mula rito, nagpaliwanag si Alia na ang ayaw niya ay ang salitang prinsesa, dahil nagre-resulta ito para i-label siya bilang maharlika. Alam nga raw ng dalaga na biniyayaan siya ng angking ganda at talento. Ngunit kailanman ay hindi siya umasa dito para maging easy-go-lucky. Kaya talagang nakakainis daw ito, sapagkat nawawalang halaga ang kanyang pagpupunyagi dahil sa estado. Matapos itong marinig, nangako si Kuse na hindi na niya tatawagin si Alia ng ganon. Kung saan nagpasalamat naman ang dalaga dahil sa payo nito na nagdulot ng magandang resulta. Humingi rin ng paumanhin ang dalaga sa kanyang asal sa nakaraang pag-uusap. Ngunit sinabi ni Kuse na wala lang raw yon at nagpayo lang naman siya sa event. Ganun pa man, tila hindi maatim ng dalaga na hindi magantimpalaan ang kabaitan ng binata. Kaya tinanong nito si Kuse kung merong kahilingan. Dito na nga hiniling ng binata na tawagin sa nickname ang dalaga na sinabing, lubos na kasiyahan kung siya lang ang makakatawag ng ganun kay Alia, lalo pat sikat ito sa madla. Muli, ginawa ito ni Kuse sa paraang kahina-hinala. Panandaliang naputol ang lambingan nang lumitaw ang kalalakihan na ngayon ay pinagkaguluhan ang dalaga. Kaya bago pa maagawan, mabilis nang kumilos ang binata at agad kinuha ang kamay ng prinsesa. At habang ang magkapareha ay kumikinang sa gitna ng entablado, di na mapigil ng rusong binibini ang tibok ng kanyang puso. Mula rito nagtanong ang binata, hindi ba't sinabi mong madali lang matutuhan itong sayaw, kung gayon maaari ko bang makita? Sige ba, ito ang matamis na palitang nagsilbing panapos sa mga kaganapan sa pagdiriwang sa eskwelahan. Yun nga lang kinaumagahan, balik tulog na naman si Kuse. Kaya labis ang inis ng dalaga. Ano bang tingin yan, basura ba ako tanong ni Kuse? Harapang sinagot ni Alia na oo, habang iniisip na mukhang pinaasa lang siya ni Kuse sa wala. Matapos marinig ang kwento, buo na si isip ni Masha na yun ang dahilan ng pagkahulog ng kapatid kay Kuse. Muling itinanggi ni Alia, sinabi nitong friends lang umano sila. Ngunit friends to lovers nga raw yun sabi ni Masha, na kinuha ang laket na alaala ng first love. Nagpatuloy si Alia sa paliwanag at sinabing alam niyang maaasahan si Kuse at nagtitiwala din siya dito. Tubos ang kilig ni Masha at sinabing, ang mga pagkilos sa panahong kailangan ay talagang bukod tangi. Nabanggit na nga nito ang nakalipas, tungkol sa lalaking nagligtas sa kanya sa pag-atake ng isang aso. Ngunit bago pa maituloy, pinapalabas na siya ni Alia, na hindi kaya ang kanyang cringe.
Sa sumunod na umaga, tinungo ni Kuse ang silid ng student council bilang pansamantalang kahalili ng kapatid. Agad nagpakilala ang cute ate ni Alia at tawagin daw ito ng binata bilang Masha. Na-awkward si Kuse, ngunit matapos hawakan ni Masha ang kanyang kamay para sa klasikong pagbati, ay biglang naiba ang ihip ng hangin. Nakaramdam si Masha ng pagkapamilyar sa binata kaya tinanong nito ang pangalan. Tetong tumubo ng binata habang si Masha naman ay waring tumigil ang mundo matapos marinig ang masa chika. Dahil sa eksenang ito napatanong si Kenzaki kung may dumi daw sa likod ni Kuse, na sinagot naman itong bakit pa sa likod may mukha naman siya. Dito na inalis ni Masha ang pagkahawak sa kamay ni Kuse at sinabi sa Russian na umalis na sila. As usual nagkunwari si Kuse na hindi siya nakakaintindi, at mula rito ay tinungo ng dalawa ang mall sa Ayala. Pagkarating doon nahirapan si Kuse makisabay sa dalaga, sapagkat hindi na ito nakikinig sa sinasabi ng iba, lalo nang makita ang cute na mga plushie. Sa huli dinala nito si Alia Kitty, na matapos ipahawak kay Kuse ay kukuha sana ng litrato, ang kaso ayaw ng binata sa camera. Sunod silang pumunta sa coffee shop at dito napag-isip-isip ng binata, na mas mainam kung si Yuki ang sumama, dahil tinuruan nito ng ina sa mga girl stuff. Naging daan nito para muling maalala ni Kuse ang mapait na mga sandali, sa panahong naghiwalay ang kanilang mga magulang. At matapos mapansin ni Masha ang panglaw sa kanyang mata, agad siya nitong binigyan ng mainit na yakap, kung saan naiisip niyang parang pamilyar ang pakiramdam nitong dulot. Ganun pa man, bumalik ang kanyang malay tao dahil sa init ng kape sa likuran na hawak pala ni Masha, at nang mahulog ito ay tuluyan siyang napasigaw. Habang sa isang tabi ay bakas ang selos sa mukha ni Alia Kitty. Dito na nagtatapos ang 3 kabanata. Palike naman kung inyong nagustuhan. Hanggang sa muli.